Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 1 ng textbook, page 17. So, continuation pa rin po to. Nasa malhagi part na po tayo. So, dito, ang sabi, 잠시 시가 고민을 이야기합니다. So, again, pag sinabing gumin, ito po yung mga inaalala mo or yung mga concerns mo, no? So, kinikwento daw niya yung kanyang mga concerns dun sa kausap niya. Tapos, kagaya pa rin po ng dati, didiscuss natin yung dito sa conversation. So, bago natin tingnan yung pinag-usapan nila, dito tayo sa baba, number 1. Sabi, ilhanan bang bobuljal moruda. Again, ibig sabihin po niyan is, hindi alam, no, kung paano ang gagawin para sa trabaho, para maging maayos yung pagtatrabaho niya. So, anong nangyari? Naging, ilhanan bang bobuljal morugu heso. So, na-apply po yung first grammar na na-discuss natin for Unit 1, yung guheso. So, quick review, again, si goheso, no, ginagamit mo siya kapag meron kang isa or dalawa na gustong sabihing reasons, isa or dalawa out of the many reasons. Okay, so nagre-reason out ka, pero para siyang kureso, so aso, oso, heso, but this time, hindi lang isa yung reason mo, madami. Okay, so dito, dongyudul 함께 시간을 보내다, naging dongyudul 시간을 보내면 될 거예요. So dito naman, na-apply yung 음연 or myon 되다 na grammar, yung second grammar for Unit 1. Okay? So, dito, naging dwell koyeyo, naka-future tense yung dweda, no? So, depende sa situation, pwedeng mag-iba-iba yung format ng ending ni dweda. Okay? So, ibig sabihin nung sabi niya sa dongyudulhago 함께 시간을 보내다, spend time with the co-workers, no? Yan. So, basahin na muna natin yung conversation. Yung kausap ni Jamshid is Banjangnim. So, Banjangnim is team leader or pwede din pong supervisor. So, sabi ni Banjangnim, 잠실 씨, 우리 회사에 온 지 일주일 됐죠? 이제 적응 다 했어요? Sabi niya, Jamshid, naka 1 week ka na dito sa company natin, tama ba? This time, nakapag-adapt ka na ba? So, yung ije, this time, no? Tapos yung 적응, ibig sabihin po niyan is to adapt or adjust kung nasan kang panibagong environment. So, sagot si Jamshid, 좀 힘들지만 적응하려고 노력 중입니다. Sabi niya, medyo nahihirapan po, pero I am currently trying to adapt. Okay, so nagtatry daw siyang mag-adapt or mag-adjust. Next, sabi ni Banjang님, 힘든 게 있어요? 힘든 게 있으면 말해봐요. Sabi niya, are you having difficulty or nahihirapan ka ba? If nahihirapan ka, magsabi ka lang. Sagot si Jamshid, 아직 사람들을 대하기가 어렵고 일하는 방법도 잘 모르고 해서 좀 힘듭니다. Okay, so dito, no, sabi ko kanina yung morugo heso, so hindi, ibig sabihin, hindi lang iyan yung reason ni Jamshid kung bakit medyo hirap siya sa pag-adapt. So, marami pang ibang bagay, hindi lang nabanggit. So, dalawa yung sinabi niya dito. So, yung una is yung pakikitungo sa mga tao dun sa trabaho nila, no? So, nahirapan pa daw siya sa part na yon at saka yung paraan nung pagtatrabaho. So, hindi niya pa masyadong alam. Siyempre, siguro yung pag-operate ng mga machines, tas ano yung sunod na process. So, hindi pa siya talaga nakakapag-adjust. So, sabi niya, kaya siya medyo nahihirapan. So, sumagot si Banjang님, 여기 온 지 얼마 안 돼서 그래요. Ganun talaga kasi bago ka pa lang naman dito. So, yun po yung ibig sabihin no? Pag sinabi mong 얼마 안 돼서, ibig sabihin hindi ka pa nakakatagal, bago ka lang. Okay? So, 좀 익숙해지고 동료들하고 함께 시간을 보내면 될 거예요. Anong sabi ni Banjang님? Pag medyo naka-adjust ka na, 익숙해지다. So, ibig sabihin po niyan is to adjust, no? Yan, kumbaga, nakakapag-ano ka na, no? Nagagamay mo na ng kaunti. Yan, sabi niya kasi jom eh. So, a little. And, yun nga, sabi niya, sa mga katrabaho niya ay mag-spend siya ng time with them. So, yun daw yung gawin niya. Magiging okay din. Okay? So, sagot si Jamshid. 네, 반장님. 시간이 지나면 괜찮아지겠죠. 신경 써주셔서 감사합니다. So, anong sabi ni Jamshid? Tama po kayo, Banjangnim.
So, siguro after some time, magiging okay din po yung lahat. And salamat po kasi chine-check niyo po ako. So, yun yung ibig sabihin ng 신경 쓰다. So, ibig sabihin, inaalala mo yung tao, no? Yan. So, dito tayo sa number 2. Yung 일하는 방법 잘 모르다 magiging 공감대가 없다. So, dyan, nalagyan lang din natin ng guheso na grammar. So, si opta magiging op고 해서. Tapos, take note pala natin, no? So, munti ko na makalimutan dito sa yung number 1. 일하는 방법을 잘 모르고. So, yung 일하는 방법도. Ayan. So, yung 을 dito, naging do. Okay? So, dito, yung 공감대가, papalitan din natin po ito ng do. Ayan. 공감대도 없고 해서. Tapos, ang kasunod na is, 서로에게 관심을 갖고 이야기를 잘 들어주다 magiging yung 주다 magiging 주면 tapos gagayahin lang natin no 될 거예요 naka future tense din. Ayan. So ano ibig sabihin nung ipapalit natin na information? 공감대도 없고 해서. So again yung 공감대 yung pagiging empathetic mo sa ibang tao. Okay? So, kumbaga, nilalagay mo yung sarili mo dun sa kung halimbawang ikaw yung nakakaranas ng sitwasyon or bagay na yon. Next, 서로에게 관심을 갖고 이야기를 잘 들어주면 될 거예요. So, yung 서로에게, to each other, 관심을 갖고 magkaroon ng interest no, sa bawat isa. And then, 이야기를 잘 들어주다. So, ibig sabihin, makinig maigi, no? To be a good listener kapag kayo ay nag-uusap. Hindi yung opinion mo lang palagi, hindi yung naiisip mo lang palagi. Give and take, kumbaga, pagdating sa inyong mga opinions. Yan yung ating speaking part, no, malhagi. Kung gusto nyo pong marinig yung usapan, ayan, meron tayo ditong QR code. Check nyo lang po yan. Number 2, part pa rin po ito ng malhagi. 친구에 대인 관계 고민을 듣고 조언을 해보세요. 그리고 여러분이 이야기를 해보세요. So, sabi no, 이야기를 해보세요. Since part nga po siya ng speaking, so kung kayo po ay nag-a-attend ng class sa KIIP, so malamang sasabihin sa inyo ng teacher mo na, kayong dalawa ng partner mo, yung classmate mo, mag-usap kayo gamit tong mga topic na ibinigay. So, ang instruction kasi is, yung kaibigan mo daw, so kunyari yung katabi mo, no, ay kunyari, merong concern about sa kanyang interpersonal relationship or yung pakikipagkapwa-tao or pakikitungo niya sa ibang tao. So, pakinggan daw yung concern and try na magbigay ng advice. So, yung juwon, ibig sabihin po niyan is to advise. Okay, so give ka ng advice. Dito no, sabi, 친구의 고민. So, ito daw po yung concern. So, dalawa po yung binigay dyan. Tapos, dito naman tayo sa 고민에 대한 조언. So, binigay na din kung ano yung kunyaring i-advise mo. Okay? So, dito tayo. Sabi niya, 고등학교 친구와 연락이 끊기다. So, again, 연락이 끊기다. Ibig sabihin, loss of contact. No? Wala nang contact with yung friend niya sa high school. Okay? So, siguro yung concern, iisip tayo mamaya. Lalagay natin dyan, no? Paano yung magiging format ng question. Tapos, syempre, ito isasagot mo or yung i-advise mo. 다시 연락해서 만나보다. So, sabi, try daw na kontakin ulit and makipagkita. Okay? So, ibig sabihin nung lost contact, not literally na pwede yung nawala talaga, wala ka ng phone number. Pero, syempre, di ba, there's a lot of ways para magkaroon ka ulit ng makapag-reach out ka ulit dun sa taong hindi mo na nakakausap. So, yun po yung parang isa sa mga ibig sabihin din nung 연락이 끊기다. Hindi na kayo nag-uusap. Yan. So, dito tayo. So, yan yung ating gomin. So, patanong yung gagawin natin. So, 고등학교. So, dito i-apply po natin yung grammar na 고해서. 고등학교 친구와 So, dito sa 연락이 끊기다, dyan natin ilalagay yung 고해서. So, 연락이, so yung i po dito,
sa 연락이, mapapalitan po siya ng do. Bakit po ba napapalitan ng do? Kasi nga, hindi lang gagamitin natin yung guheso na grammar. So again, yung gamit ni guheso, pagsasabi nung isa or dalawa sa maraming reasons. So dahil maraming ang reason, so do. Okay? So kasi yung do, di ba, ibig sabihin yan is din or rin. Okay? So 연락도, and then 끊기고 해서. Tapos, yung na natin, 어떻게, or sabihin ko nyari natin, gusto mo ulit na maging close ka ulit dun sa tao na yon. So, sabihin mo dyan is, dashi, again. 잘 지내고 싶어서, or 싶은데, yan, 싶은데, 어떻게 하면 좋을까요? Yan. So, kunyari ako yung classmate mo. Okay, classmate number 1. So, yan yung naisip ko na question ko, no? Yung gumin ko, kinikwento ko sa'yo. So, ginamit ko si 고해서 na grammar. Again, sabi ko, 고등학교 친구와 연락도 끊기고 해서 다시 잘 지내고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? Okay, so kunyari, ikaw si classmate number 2, sasagot ka na. Ito, no, yung dashi 연락해서. Dito mo naman gagamitin si 면 되다 na grammar. So, sulat ko yung gagamitin natin na grammar, no. Since application po kasi nung grammar yung ginagawa natin dito. So, 면 되다. Tapos, dito naman sa part na to is yung 고해서. Okay, so balikan na natin. Yung magiging sagot is dashi, so as is lang, 연락해서. Tapos sa 만나보다, dito mo na idudugtong yung 만나보면. So tatanggalin mo si da. Yan. So 만나보면 돼요. Yan. Okay, so yan yung dito sa first part natin. So, dito tayo sa pangalawang topic. Sabi, 직장 상사를 대하기 어렵다. So, pag sinabing 직장 상사, ito po yung mga boss mo sa trabaho. Okay, 직장 상사. Sabi, 대하기 어렵다. Ibig sabihin, hard to deal or having difficulty to deal. Ibig sabihin, dahil siguro mataas sila sa'yo, nahirapan ka na mag-start ng conversation with them, o kaya dahil sa character mo or sa 성격 or character, personality mo, nahirapan kang i-greet sila pag nakita mo sila sa daan. So, pwede din namang dahil pala utos, ayaw mong ayaw mong mag-deal with them. So, depende sa situation, maraming pwedeng reason. So, dito medyo iisihan lang natin, no. So, gawin lang natin, 직장 상사를 대하기 어렵다 as is lang. 직장 상사를 대하기, tas yung 어렵다, dito na natin dadagdag si 고해서. 어렵고 해서. Tapos, dugtong lang natin yung 어떻게 하면 좋을까요? Okay, 어떻게 하면 좋을까요? Kasi nga, nagtatanong ka ng magandang advice, no? Ano bang magandang gawin? Kasi, nahirapan akong mag-deal dun sa mga boss ko sa trabaho, eh. So, sasagot na. So, ito isasagot mo. 인사를 잘 하고 예의를 지키다. So, dito, yung 면 or 면 되다, no? So, 인사를 잘하고 예의를 지키면 돼요. Okay, so ganyan lang po yung pwedeng gawin dito sa number 2. So kung may iba pa kayong naisip na sagot, pwede nyong gayahin yung pattern natin kung paano natin ginawa yung sentences. So dito tayo sa 단어장, additional vocabulary. 적응하다. Again, ibig sabihin po ng 적응하다 is to adapt, to adjust or to adapt sa panibagong environment. Okay? 노력 중이다, ibig sabihin,
currently trying, no? Yun yung ginagawa mo that time. Okay, so 관심을 갖다. So to be interested or to have an interest. Sa isang bagay, sa isang tao, sa isang idea, yan, kung ano man yan. So, yan po yung speaking part. For the listening part, number 1, meron tayong picture and sabi, 여러분은 주변 사람들과의 관계가 어떻습니까? So, kamusta daw yung iyong relationship with the other people na nakapaligid sa'yo? Okay, so dito, yung nakadilaw, siya po yung nagsabi niyan, tapos dito naman yan. So, sabi niya, 친해지기 전에는 사람을 좀 어려워하는 편이에요. Yan. So, nagamit yung 는편이다 na grammar, no? If maalala nyo sa level 2, na-discuss natin yan. So, dahil nagkukwentuhan sila kung kamusta yung kanilang relationship with other people, yan. So, sabi niya, ako yung type ng tao, yan. Or, sabi niya, I tend to have a hard time with people. Yun yung gusto niyang sabihin dyan, no? 사람을 좀 어려워하는 편이에요. So, I tend to have a hard time with people before getting to know them, no? So, bago niya daw maging close or makilalang maigi, nahihirapan siya. So, siguro yung, personality niya is yung, timid, yung mahiyain, medyo mahina yung loob, yan. Tapos, dito, 저는 친구들과 연락도 자주 하고 이야기도 많이 나눠요. 사bi niya, I contact my friends often. Ayan. So, 친구들과 I contact my friends often and I talk to them a lot. So, yun po yung 이야기도 많이 나눠요. So, madalas sila daw na mag-usap or magkwentuhan. Dito, true or false, 들은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. Number 1. 성민은 새 학교에서 친구들을 많이 사귀었다. So, sabi si 성민 daw, sabi kasi sa number 2, 구촌 씨가 아들 성민과 이야기합니다. So, nag-uusap daw po si 구촌 tsaka yung kanyang anak na lalaki na si 성민. So, si 성민 daw ay 새 학교에서 dun sa bagong school, 많이 사귀었다. So, ibig sabihin, befriended, no? Or marami na daw siyang naging kaibigan. So, pakinggan maigi kung marami na siyang naging kaibigan dun sa bagong school. Number 2. 성민은 주변에 앉은 친구들과 내일 약속이 있다. So, yung daw pong mga nakaupo sa paligid ni Songmin. So, malamang sa school yan, no? Sa class nila, tas yung mga katabi niya or sa likod, sa yung malapit sa kanya. Yung daw pong mga kaklase niya na yon or kaibigan ay bukas meron daw silang yaksok, schedule, or napag-usapan, no? Pwedeng pagkikita or kung ano man yon. Pakinggan maigi if meron. At kung ano man yon, pakinggan na rin. Number 3. 성민의 친구들은 중국에 관심이 많아서 질문이 많다. Sabi, yung mga kaibigan daw po ni Songmin ay, yan, 친구들은 중국에 관심이 많아서 madami daw pong interest about sa China. Kaya, madami daw na tanong. Okay, so malamang kay Songmin tinatanong, no? Tapos, dito sa number 2, 성민이 엄마에게 들은 이야기가 아닌 것을 고르세요. So, dahil si Guchon tsaka si Songmin yung nag-uusap, so si Guchon daw, no, yung mga sasabihin ni Guchon pakinggan maigi. Tapos, hanapin daw or piliin kung alin dito sa 1 to 4 ang hindi sinabi ni Guchon. Okay? So, ano ba yung mga yan? 친구들 이야기를 잘 들어주면 된다. So, pakinggan daw lang maigi yung mga sinasabi ng kaibigan. Okay, pag nag-uusap. So, pakinggan natin kung lalabas yan sa bibig ni Guchon mamaya. 친구들하고 함께 시간을 보내면 된다. So, pakinggan, sasabihin niya na mag-spend ng time sa kasama ang mga kaibigan. 친구들하고 싸우지 말고 사이좋게 지내야 한다. So, wag daw makipag-away sa kaibigan at kailangan is to get along well. So, pakinggan. And then number 4, 중국에 대해서 친구들에게 많이 이야기해주면 좋다. So, pakinggan din kung sasabihin niya na dun daw sa mga kaibigan niya ay magkwento siya, okay, ng madalas or madami about sa China. Okay, 중국에 대해서. So, dun daw sa mga kaibigan niya is maganda daw kung magkukwento siya ng about sa China. Okay, so pakinggan po natin, no? That's number 3,
성민의 친구들이 성민에게 중국에 대해 질문을 많이 하는 이유 무엇입니까? So sabi, yung mga kaibigan daw ni Songmin, kay Songmin, ayan, 중국에 대해 about sa China, 질문을 많이 하는 iyu. Ano daw yung reason kung bakit marami yung tanong nila? Okay? So again, no, ano yung mga rason kung bakit marami yung tanong ng mga kaibigan ni Songmin kay Songmin about sa China? Okay? So now, let's check. So kanina dito sabi, no, asa na yon? Parang masasagot na agad natin dito eh. Yung ayan, sabi, Songmin, itong number 3, no? 성민의 친구들은 중국에 관심이 많아서 질문이 많다. So, dito, pwedeng circle na yung sagot dyan. Bakit? Kasi dito sa number 3, yun yung question eh. Bakit madaming tanong daw yung mga kaibigan ni Songmin sa kanya about sa China, no? So, pakinggan pa rin natin. Okay? So, yan. 듣기 2. 고천 씨가 아들 성민과 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. 성민아, 새로 간 학교는 다니기 어때? 친구들은 많이 사귀었어? 아직요. 반 친구들이 저를 어려워하는 것 같아요. 왜? 내가 중국에서 와서? 그런 것 같아요. 그래도 제 주변에 앉은 친구들하고는 처음보다 많이 친해졌어요. 내일 수업 끝나고 PC방에 같이 가기로 했어요. 그래. 그렇게 친구들 이야기도 잘 들어주고 함께 시간 보내면서 친해지면 돼. 네, 그 친구들은 중국에 관심이 많아요. 저한테 이것저것 많이 물어보고 해서 이야기도 많이 나눴어요. 다행이구나. 싸우지 말고 사이좋게 지내야 한다. Ayan. Okay. So, tingnan natin, no? 사비, number 1, 성민은 새 학교에서 친구들을 많이 사귀었다. So, X po yung sagot. Bakit? Sabi niya, no, tinanong siya ni Gutchon, kamusta yung bagong school mo? Madami ka na bang naging kaibigan? Sabi niya, 아직요. Sabi niya, hindi pa daw, no? So, sabi niya, sa tingin daw niya, yung mga kaklase niya daw is, 저를 어려워하는 것 같아요. Sabi niya. So, feeling ko nahihirapan sila sa akin or naiilang sila sa akin. So, yun din yung pwedeng maging interpretation dun sa sinabi niya, no? Tapos, tinanong si Songmin nung mama niya, bakit? Dahil ba galing ako ng China? 저는 중국에서 왔어. Yun yung sinabi ni Gutchon nung una. Tapos, kinonfirm ni Songmin na, 그런 것 같아요. Sabi niya, no? Sa tingin ko, baka ganun po. Yan. So, di sila sure pareho. So, anyway, dito X yung number 1. Number 2, 성민은 주변에 앉은, ito, nabanggit niya, no? Yung 앉은, 주변에 앉은 친구들과 내일 약속이 있다. Yes, tama po yan. And sabi nga niya, 내일 PC방에 같이 가기로 했다. Okay, so, punta sila ng PC방 bukas. Number 3, 성민의 친구들은 중국에 관심이 많아서 질문이 많다. So, chinek ko, no? Kasi narinig na nga natin. So, circle. And then dito, so, nung na-confirm na, narinig na yung mga, nung lumabas na yung mga yan, chinek ko na agad, no? Tapos, ang hindi lang nabanggit is yung number 4. So, hindi sinabi ni Gutchon na magkwento siya ng magkwento dun sa mga kaklase niya about sa China, no? Tapos, yung dito po sa number 3, so actually, yung sagot po dito, yan, tip po, no? Nandito na sa number 3 sa taas. Ito, yung 성민의 친구들은 중국에 관심이 많아서. Yan, so, pwede na nating isulat yan. 성민이, color code na lang para mabilis. 성민의 친구들은 중국에 관심이 많아서. So, ayusin ko. Yan, so dito po, ganyan yung sulat natin. 많아서. Tapos, 질문을 많이. Tapos yung hada, gagawin nating 합니다. Kasi yung format ng question is naka 비읍니까, 입니까, or 씁니까. Okay, so dapat 비읍니다, 씁니다, or 입니다 yung magiging format ng sagot natin. Dito na po tayo, no, sa 단어장, additional vocabulary. We have 이야기를 나누다. So, ibig sabihin po niyan is
mag-usap or magkwentuhan. Okay, so to exchange stories. So yung donghuhue naman po is organization or club. So halimbawa soccer club, ayan. Daetongyong. So Daetongyong is president. So dito naman po, 발음, so pronunciation po. If gusto nyo pong mapakinggan yung native speaker, check nyo lang po itong QR code natin dito. So ang sabi lang po dyan, yung rule po kapag ang iyeng daw ay kasunod ay real, ang magiging tunog ay niyen. Okay, so iyeng plus or kasunod is real, ang magiging tunog is niyen. Example, ito no? So iyeng tapos real. Iyeng real. Iyeng real. So si Dongnyo, hindi po siya Dongryo, hindi din po Donglyo, kundi Dongnyo. Okay? Tapos Gangneung. Okay, so that's Gangneung. Tapos Daetongyong. Daetongyong. So tingnan natin yung mga sentences. 사배 직장 동료와 사이가 멀어졌어요. So yung mga katrabaho daw niya, yan, with her or his co-workers, yung kanila daw relationship is napalayo na or yung kanilang loob ay napalayo na sa isa't isa. So again, maraming pwedeng reason, hindi na nagkakakita, wala ng contact, no? So yung dongyo again is yung katrabaho. Dito naman sa number 2, 동호회에서 강릉에 가기로 했어요. So doon daw po sa club nila, okay, kung ano mang club yan, basketball club, soccer club, nag-decide daw po na pupunta ng 강릉. Next, 대통령의 말씀이 있겠습니다. So sabi, yung president daw po ay mayroong speech. 말씀이 있겠습니다. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.